dance na dance. Ano ba? Dance na dance, ha? Abay. Aha! Aha! Lagot! Yun. Meron akong nakita ko kanina sa, ewan ko lang kung totoo ito, pakicheck nyo nga. Yung dumating daw na mga OFWs, hindi daw pwedeng interviewin. Tama ba yun? Ha? Hindi Oo. pwedeng interviewin? Dahil daw, nakita ko kanina eh. Oh. Dahil daw, anong tawag dito? Mm. Hindi pwedeng interviewin. Ang sabi ng DMW, inaalagaan daw yata yung kanilang mga privacy. Para di makilala. No? Oo daw. Ganun pa. 'Di ba? Mm. Ako nagtato. Hindi naman suspect yung mga yan, di ba? Umuwi yan dahil tinulungan ng gobyerno. Siguro, pagka in-interview mo yung mga yan ay magpapasalamat. Tama. Di ba? Kung ayaw naman magpa-interview, okay lang naman ho yun. Wala akong problema yun. Nirespeto. Pero merong mga tao na gustong magpa-interview. Oo. At gustong magpasalamat. At gusto rin i-share yung naranasan nila para maging aware yung iba nating kababayan. Yun yun. Oo. At saka ma-update tayo kung ano talaga nangyayari doon. Yes. Saka ano mga ginawa nila. Para kahit papano, yung mga istorya po nila we can we can get a lesson from the stories, di ba? Tama. Kahit papano, bakit naman ganun? DMW, totoo ba ito? Secretary Hans Leo Kakdak? Secretary, ganun ba yun? May ganun Sino palang ba policy. Basta yung kaibigan ko na reporter sa kabila, Okay. nagre-reklamo. Sabi, Hindi mo pwedeng interviewin. Bakit naman? ano bang malalim na dahilan? Dumating na ba? Dumating na yata kaninang pasado alas 6 umaga. Pakicheck nyo nga. Okay, nagkaroon lang yata ng konting delay. Okay. Pero dumating na yata. Pakicheck nyo nga. Pero, okay lang naman. Palagi ko okay lang. At saka discretion naman nila yun. Kung diretso doon mismo sa mga OFW na umuwi, di ba? Kung sabihin na, sige po, okay lang. Ano pa magagawa nila pag hinarang? Ang alam ko ha, at patawarin nyo ako dito sa alam ko ha, You're forgiven. kapag ka hindi mo in-announce Okay. na nakauwi ka na, baka sa iba ka umuwi. Yun ang problema. Hindi, joke lang. Hindi yan, iba yan, hindi yan. Sa ibang usapan yun. Joke lang yun. Hindi Joke lang yun. Okay. Di ba? May mga ganyang kwento ha. Kaya hindi ina-announce na umuwi sila dahil sa iba umuwi. Ay, yung mga kwentong yan, alam mo kung saan ko naririnig yan? Kay Papa Jackson. Oo nga. Sa kanya ko naririnig yan. Oo nga. Diba? Yung 3 linggo na dito. Tapos nakita. May nakakita. Tapos nagkita sila. Parang ang itsura niya hindi mukhang uwi. Parang itsura niya matagal na siya dito. Unannounced. Unannounced. Diba? Yung mga kwento kay Papa Jackson sa LDR, ha? Sa Love Discussions and Reactions, ha? Malapit na magsimula yan, ha? Mga kwentong kontrobersyal. Abangan nyo po yan. Pagkatapos ng, ano ba yan? Pagkatapos ng Holy Week na yan, eh. Pagtapos ng Holy Week. Abril na yan. Kaya abangan po ninyo. Isa sa yan sa mga aabangan. Pero sa Lunes, magsisimula na rin tayo ng Tulay Pilipino. Kasama si Tony Rose Gaida. Diba? Tony Rose Gaida. Tayo ay gagawa na ng tulay. Tulay Pilipino. Tulay na walang kickback. Yung sa atin, walang kickback yun. Dahil yung ginawa ho natin dun yung sinabi natin dun sa press con, nung contract signing kasama si Miss Tony Rose Gaida, yan po yung magsisimula sa Lunes. Ano po? 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Live po yan sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, and of course, sa Aliw Channel 23, DWIZ News TV, at syempre sa social media. Digital, ha? Huwag niyo pong kakalimutan yan. Tulay Pilipino, ha? Malapit na, ha? Live via satellite. para ka ano ayan ka naman tayo sa excursion ha. Yung yung DMW, di ba? Yun yung mga hindi daw pinapa-interview. Paano pag si Papa Jackson, i-interview niya ba Marami siya malalamang kwento dyan. Pero hindi kwento nung experience nila doon sa nangyayaring gera. Ibang experience. Yan. Excited na tayo dyan sa mga magkukwento. Alam mo naman yung pagka nag-open dyan kay Papa Jackson, wala nang ano yan.
Dire-diretso na yan. Yun. Okay, so nabalitaan nyo siguro yung 4-day work week, ha? Ayan, pinag-usapan namin 4-day kaninang work week, umaga ha? yan ni Prof, si Prof John Reese, parang professor kanina yun. Si Prof, pinag-usapan namin yun. Sabi ko sa atin, di applicable yun eh. Oo naman. Oh. Anong 4-day work? Angelo! Diba? Si Angelo tinawag. At saka hindi pa pwedeng, ang hindi Ah. pwede sa 4-day work week, yung mga gwardya. Yung mga frontliners, ika nga, hindi pwede yung 4-day work week sa kanila. Alangan naman sabihin ng gwardya, yung pang-5 araw sa bahay ako magbabantay. sa bituan, naka-uniform kasi batuta. Di ba? Boss, 4-day work week, ha? 4 na araw, andito. Yung pang-5 bahay, nasa bahay ako magbabantay. Oo. At saka, boss, huwag ka mag-alala. Complete uniform ko. Tapos, ang duty ko doon, hindi lang 12 hours, 24 hours. Oo. Babantayan ko yung negosyo mo. Yan. Nasa bahay nga lang ako. Baya, CCTV. Magandang araw, Pilipinas! Live na tayo sa DWIC News Nationwide! Live na rin tayo sa DWIC News FM regional stations and of course sa Radyo Ronda at sa lahat ng mga ginagawang radyo ang kanilang mga TV, Aliw Channel 23 at DWIC News TV. Magandang araw, Pilipinas! Ronda Pilipinas na! Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Pag lumakad ka, ika'y nakakatukso. Dennis Antenor. Baliw ang bewang mo. Junior. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, bumilis sa 2.4% ang inflation. Naku, inflation sa bansa nitong nakaraang Pebrero. Batay sa Philippine Statistics Authority o PSA, mas mataas ito kumpara sa inflation rate noong nakalipas na Enero na 2.0%. At mas mabilis ding kumpara noong Pebrero noong nakaraang taon naman po ito na 2.1%. Ano po? Ayon kay Undersecretary at National Statistician Dennis Mapa, pangunahing dahilan sa pagtaas ng inflation nitong Pebrero ang food at non-alcoholic beverages, sinundan ng utility services at restaurants and accommodation services. Dahil dito naitala ang 2.2% average na inflation rate nitong Enero at Pebrero. Ronda Pilipinas! So hindi pa ho kasama sa kwentada itong Marso. Patay. Oo, hindi pa kasama sa kwentada itong Marso. So iba pa yung inflation ngayong Marso. Mas malala siguro itong Marso. Ito ang kalalaan niyan, ha. May mga ganyan, may mga chismis na itataas ng 10 piso, 15 piso. Tama. Itong mga kumag na mga negosyanteng ito, baka Nako. nagtataas na ng presyo. Nauna na. Kung tutusin, yung produkto ninyo, inventory na yan, parang oil companies. Stockpile. Nasa inyo na, matagal na. Tapos magtataas, hindi pwedeng ganon. Pwede ba nating tawagan si yung DTI? Ayun, Yung yan. 500 pesos na Noche Buena. Si Secretary. Si Secretary. Kumusta na yan si Secretary? Baka yung 500 niya ngayon, wala na marating. Hindi, kailangan natin ng advice niya. Kung Kasi, paano titipirin? Yung Biro 500? Mo, yung Noche Buena, biro mo, napagkasya niya ng 500. Paano Baka ngayon? kailangan niyang magsalita ulit Ayan. para kung magkano ang pwedeng gamitin ng household sa loob ng isang buwan. Ngayon, lalo't summer season. Oo. Nako. Paano na excursion? Oo. Secretary, Secretary. kwenta-kwenta ulit, ha? Kwenta-kwenta ulit para alam namin kung magkano gagastusin, ha? Tuloy ang mga balita. Ronda Pilipinas. Balik Pilipinas na ngayong araw ang halos, 300 Pilipinong apektado ng tensyon sa Middle East. Dumating sa bansa ang unang batch ng repatriated OFW sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City mula Dubai. Galing sila Dubai. Ayon sa Department of Migrant Workers, ilan sa mga umuwi ay pinayuhan ng kanilang mga employer na bumalik muna dito sa Pilipinas para sa kanilang kaligtasan. Habang ang iba naman ay natapos na ang kontrata at iba naman ay umuwi para sa personal na dahilan o tuluyan ng manatili sa Pilipinas. Makakatanggap naman, ito makinig kayo, makakatanggap naman ang mga umuwing OFWs ng pinansyal na tulong mula sa pamahalaan at ilang assistance mula sa national government agencies. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, taga-buday ng isang report. Pagkakaloob ng permanenteng kapangyarihan sa Pangulo para suspindihin o ibaba ang excise at value-added tax sa langis, sinusulong ni Senador Escudero. Naku, teka muna, Ate Sally, malapit na break, ha? Kailan ba break? Ng mga pinagpipitaga ng mga senador at congressman?
Malapit na yan. Holy Week na eh. Okay. Magbe-break na naman ang mga lolo mo. Naku. Eh, paano ito? Kailangan na lagyan ng, bigyan ng permanenteng kapangyarihan si ano? Batas yan. Kailangan, urgent yan, urgent. Oh, urgent yan. Oh, eh, magbe-break na mga lolo mo at mga lola mo. Patay. Oh, di ba? Eh, Asap-asap. paano yan? At alamin muna natin na, nga pala, magre-report pa na muna si Patrol 19, Celia Ortega Bueno. Ate Celia? Bagamat hakbang tungo sa tamang direksyon ang hirit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na emergency power sa Kongreso para isuspindi ang excise tax sa produktong petrolyo kapag sumirit ng husto ang presyo nito sa world market. Pero ayon kay Senator Chis Escudero, mas epektibo kung bigyan ng permanenteng kapangyarihan ng Pangulo. Git ni Escudero, hindi na kailangang hintayin na tuwing magkakaroon ng krisis sa langis ay dudulog pa ang Pangulo sa Kongreso para mabigyan ng poder na maksyon at matugunan ang epekto na mataas na presyo ng langis. Dapat anyang mayroong batas na otomatikong magkakaloob ng naturang kapangyarihan sa Pangulo. Kaya sinusulong ni Escudero ang pag-amyenda sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion o yung train law para mabigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na isuspindi o ibaba ang excise at value-added tax sa langis kapag lumampas ang global oil prices sa benchmark assumption para sa Dubai crude na itinakda ng Budget of Expenditures and Sources of Financing. Kailangan anya na malawak na amendment sa train law para matiyak ang mabilis na aksyon ng gobyerno para matulungan ang mga consumer sa panahon na may kasalatan sa supply ng langis dahil sa force majeure tulad ng giyera o global crisis. O narito sinabi ng Pangulo na hilingin niya sa Kongreso na pagkalooban siya ng emergency power para maibaba ang excise tax sa petroleum products oras na ang Dubai crude ay lumampas na sa $80 per barrel ang presyo para maprotektahan ng publiko sa epekto na mataas na presyo ng langis. Ito sa Patrol 19, Celia Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Kailan ang break ng Kongreso? March 21. Pamilyar Tapos na araw wala sa'yo. naman silang trabaho ng Huwebes, Biyernes yata, hindi ba? Walang session. Oo. Mm-mm. So ilang araw na lang. Kaya ba nila yan? Ilang araw na nga, hindi ko alam. Pero Kaya kung nila yan? mag-emergency session sila, 3, 6, 6 na plenary session days na lang lumalabas. Ulo. Kasi kung Monday to Wednesday lang, ha? Oo. Eh ngayon, ay Huwebes na, 5 na ngayon. 9, 10, 11, tsaka 16, 17, 18 na lang. O paano yan? Naabot kaya yan? Kailangan nilang paabutin. Eh, kasi kailangan ng bayan yun. Kailangan nilang paabutin bago ka mag-birthday. Oo ba? Tatadyakan kita dyan. Alam na yung gusto sabihin, eh, no? Hindi ko tuloy alam kung ano yung sasabihin ko. Alam mo, sige, yung iba nagtatago ng birthday. Oo. Ako, ibubulgar ko. Kasi huling yun, first break yun. Oo, Ano? parang Sige. ganitong kaaga, tanggap na tayo. Tanggap na tayo ng report. Yun yan. Sige. Basta, tumatanggap tayo. Always. Lalo na ng cake. Natanggap mo na ba yung cake mo kay Kong? Oh, di ba? Wala pa. Di ba? Si Congressman Arnel T. ng Regasco. Oo. Para sigurado. Oo. Para sigurado, Regasco. Yo. Patadalan ako noon. Sigurado yun eh. Ang papadalang cake ay Kongtis. O yan, siguro balikan natin yun ha. Baka sana umabot sana yung nga emergency umabot. powers kasi kailangan po natin yun. Ha? Magkanong excise tax? Ay, hindi. Tamba? Excise tax excise at tax. saka VAT. Excise tax magkano? Ilang? Yung 10 piso yun, di ba? 10 piso yung gasolina. Tapos yung diesel, 6. 6 na piso. Oo. Eh, paano yun? Mas mataas ang presyo ng diesel ngayon. Ganun pa rin. Kasi Wala pa nung rin. pinasa yung batas na yan, Mm. mababa yung diesel. Ngayon baliktad na eh. Hindi na mababa ang diesel yung mas mahal di na ba? gasolina ng Kaya diesel. Oo. yung mga may-ari ng diesel na sasakyan. Sige. Sige, diesel ha, diesel. Di ba nagtataka? Kaya nga Ah, diesel ah. binili ko para mas maano eh. Mas mura. Tapos ngayon, mas mataas na. Mas masakit sa bulsa. Oo. Ay, paano ngayon yan? Congress and the Senate, magbe-break na kayo. Aabot pa ba yan? Naku, delikado yan. Patay. Oo. Sige, tanggap pa po tayo. Ano ba magiging weather sa araw na ito at sa mga the coming days? Alamin natin. Weather report, go! Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging
DWIZ Weather Report. Ito na, weather report ni Daryl Justin. Go, pare ko! Ay, good morning sa mga kongresista at sa mga senador. Hindi ko pa mabibigay kung anong lagay ng panahon sa unang araw na session break ninyo. Masyado pang maraming pwedeng mangyari. Pero yes. yung weather natin for today hanggang sa darating na Sunday, may bibigay ko na yan. Dalawang weather system pa rin po ang umiiral sa ating bansa. May epekto pa rin po ang northeast monsoon o amihan na magdadala ng maulap na papawirin at mga pag-ambon sa Batanes, Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Habang ang mainit at maalinsangang hangin na dala po ng easterlies mula sa karagatang Pasipiko ang magdadala ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at may hinang mga paggulog at pagkidlat sa Surigao del Sur, Davao de Oro at Davao Oriental, maging sa Metro Manila at dalalabing bahagi po ng ating bansa. Good news dahil wala pa rin tayo inaasahang LPA o bagyo na maaaring mabuo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility over the next 2 to 3 days. Bagamat may napapansin ko kayo sa ating satellite image na mula po sa pag-asa sa may southeastern portion ng ating bansa na mayroong nabubuong cloud clusters po dyan. Sa ngayon, hindi pa nakikita ng pag-asa ang posibilidad na ito ay mabuo bilang isang low pressure area, pero patuloy pong itong babantayan ng State Weather Bureau Agency at natin syempre dito sa DWIZ News. Sa mga nagbabalak ng kanilang outing over the next 3 days, lalo na sa unang weekend ng buwan ng Marso at yung iba'y nagre-reklamo na po ng matinding init. Yung iba'y nagche-check na rin ng mga heat index at temperatures natin sa Metro Manila mula bukas hanggang Sabado, saan po magkahalong init at ulan, pero mababa po ang tsansa ng pag-ulan, pero yung mga may hinang pagkulog at pagkidlat maari pong maranasan yan kadalasan during early or mid-evening. Pero kapansin-pansin temperatura Friday and Saturday mula 24 to 33 degrees ang agwat nito, pero medyo bababa ito pagdating ng Sunday sa 22 hanggang 32 degrees Celsius at asahan po ang maaliwalas at magandang panahon sa Sunday. Sa Metro Cebu at Metro Davao, hindi nagkakalayo ang weather conditions. Mainit at maalinsangan sa umaga at tanghali, pero makulimlim at may chance ng pag-ulan at may hinang pagkulog at pagkidlat. Diyan po sa Visayas at Mindanao, 26 hanggang 31 degrees Celsius ang magiging agwat ng temperatura sa Cebu at Davao. Kaya ingat po sa mga kababayan natin, magdala pa rin po ng inyong panangga sa init at ulan tulad po ng mga payong po ninyo. Wag na wag ninyong kalimutan sa mga panahon ngayon. Sa ating sunrise sunset, tumilaw. Dapat ilabas na natin yung promo natin. Ay, promo. Promo, yeah. Payong kaibigan. Ay, oo nga pala. Libreng payong. Oo, nga pala, hindi pa natin napaano yan. Oo. Nagpa-imprinta ka ba ng payong? Dapat ilabas natin yung promo kay Papa Jack. Ayo! Di ba payo ng payo yun? Oo. O di payong kaibigan. Kaibigan. Lagi, payong kaibigan. Libreng payong. Diba? Tapos lahat ng color niya bibigyan niya noon. Maganda yan. Payong kaibigan. Libreng payong ni Papa Jack. Tapos may mukha niya na gano'n, LDR. Tatanungin na naman ako, ano na naman ang ano? Ano naman yung pang? Ay, nako. Ano na naman yung nasa isip mo? Ano naman yan? Di ka ba kumpleto sa tulog? Pang, I like your idea, Pang. Pero ano naman yan? Ay, nako. Sumikat at tumilawak po ang manok! Nako, yan yung manok na sasalubong kay Papa Jackson pag di siya natulog na maaga. Alas 6:11 po yan ng morning at asahan na paglubog ng araw. Yan ang makakaramay niya pag nagsimula siya ng alas 9 ng gabi. Dapat lagay mo dyan, imbis na sunrise, yan ang oras ng umpisa ng tulog ni Papa Jackson. Pwede. No? Lagay Habang mo, wala lagay pa mo. siya. Teaser yun. No? At sa sunset naman, nilalagay ko, oras ng gising ni Papa Jackson. Alas 6:05 po yan, mamayang gabi. Hindi ko alam kung tulog o gising si Papa Jackson. Baka mamaya sabi, anong ginagawa niyo sa akin dalawa? Yan ang muna aking latest weather report, whether you like it or not. Ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sa tuwing makakaramdam ng sakit dahil may PhilHealth na siguradong aalagaan ng kalusugan mo. Lahat tayo miyembro at sigurado sa benepisyo. Pumunta lamang sa mga accredited Consulta Package provider para makapag-avail ng Consulta Package o Yakap Package. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa kanilang website na www.philhealth.gov.ph at pindutin ang click to call icon. Dahil Pilipino ka, may PhilHealth ka. Kung sa Ronda Pilipinas, pinag-uusapan po natin yung 4-day work week, ha? Tamang-tama, nasa linya po natin ngayon ng spokesperson po ng Trade Union Congress of the Trade Union Congress Party List. Ayan, TUCP Party List. Paano ka lang 4-day work week para makatipid sa gasolina. Ano pa? Kuryente. Yan. Nasa linya po natin yan. Si Mr. Carlos Miguel S. Oñate. Sir Carlos, magandang umaga.
Ay, magandang umaga din, Sir Dennis, at sa lahat po ng ating mga masugid na taga-subaybay. Teka muna, tatawagin na lang kitang Carlos. Mukhang mas matanda ako sa iyo. Okay lang ba? Sige lang, oh. O Kaloy. Kaloy. Okay, Carlos, ano ba? Teka muna. Malapit na ano ngayon, March, April, May. Wala ba tayong balita? Kung may aumento sahod ngayong Mayo? Ay, Mayo 1, Mayo 1. Wala pa rin po tayong nakikitang linaw. Alam niyo po, sinusulong actually ng yung legislated wage increase. Kung matandaan niyo, yung 200 pesos, 100 pesos. Unfortunately, mula last year, walang movement sa vote sa Senate at sa House of Representatives. Mukhang ang gusto pa rin ng gobyerno ay magbigay ng barya-barya sa pamamagitan ng mga regional wage boards natin na nakapagbigay na last year pero tila walang epekto yon dahil napakaliliit. Oo nga eh. Dahil, ano ba, paano kala ng TUCP rito? Nakalimutan ko na, Kaloy. Magkano yung parang, yung inyong suggested na sweldo sa isang araw? Ang pangunahing sinulong ng TUCP, no, lalo nung 19th Congress, ay yung dagdag na 200 pesos Okay. legislated wage hike sa buong rehiyon. Yun po, napasa namin yun ng third reading sa House of Representatives. Senado ay sabi nila kalahati lang, 100 piso. Kaya lang hindi nagkaroon ng BICAM kaya walang lumabas na batas. Tapos tanong ko na rin, may pinag-uusapan before. I don't know if you remember, Kaloy, regarding dun sa minimum na gawing nationwide. Kumusta na yung usapin na yon, yung issue na yon? Wini-welcome namin yun, yung panukala ng isang national minimum wage, pagpantayin lahat. Tama. Ang latest ay naipasa na yun sa Committee on Labor, pero hindi pa rin na-sponsor sa plenaryo sa House of Representatives. Ang kagandahan ng doon, dahil napakalalayo na ng wages sa Bangsamoro kasi natin, nasa 411 lang. Sa Metro Manila, nasa 695. So napakalayo na buwan at sa iba't ibang paring rehiyon. Ngunit wala pa rin sponsorship sa plenaryo at kung matatandaan natin, hanggang March 18 na lamang yung House of Representatives na plenary session. After nun, magre-recess na. Iyon. Ang balik ay sa Mayo na. Yan ang malungkot yan. Ay, nako, mukhang wala tayong aasahan sa Mayo 1, Kaloy, no? Ay nako, yun na naman ang ating panawagan. Nakakatatlong taon na rin tayo under the Marcos administration. Paulit-ulit sinasabi namin, certify as urgent, prioritize man lang. Unfortunately, hanggang ngayon, napakarami ng list ng priority bills. Ni isa, wala para sa manggagawa. Kaya yun yung aming nireklamo. At isa rin naming nireklamo ay wala pa rin kaming pulong sa Pangulo na collectively as labor 3 years into this administration. Okay, sige. Puntaan na natin yung aming rason na Kaloy kung bakit ka namin tinawagan. Kayo ba'y open sa tinatawag na 4-day work week? Naging consistent naman ng TUCP. Kinikilala namin na indeed tamang opsyon na pag-aralan yung 4-day work week. Ngunit pinapaalala lang namin, hindi to pwedeng unilateral. Hindi to pwedeng i-mandate ng pamahalaan. Hindi to pwedeng iutos lamang ng ating mga employers. Kailangan may malinaw usapan at kasunduan muna sa pagitan ng mga manggagawa yung kanilang employer. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, lalo na, ay yung fundamental na karapatan ng mga manggagawa sa 8 oras na trabaho. In fact, yan nga ang pinakaunang international standard mula pa noong 1900s. Gayon din, binabanggit din namin, sana walang bawas sa benepisyo at sweldo ng ating mga manggagawa. Lalo na-explore yung work from home. Kasi yung iba, minsan sasabihin ng employer, mag-work from home pero may bawas bahagya sa sweldo. No? Bawal ho yung diminution of benefits. At yung pangatlo lang naman na pinapaalala, hindi po lahat bagay yung 4-day work week. May mga industriya na labor-intensive, lalo na manufacturing, construction, kung saan pag pinagtrabaho po natin yung ating mga manggagawa, higit 8 oras, no? Ito, magiging 10 oras sila sa 4 na araw, sunod-sunod, tumataas po yung tsansa ng aksidente o injury yung sa trabaho. At the same time, bumabagsak din ho yung kanilang productivity. Okay. So nawawala yung productivity pagka nag-work from home. Ayan ay ayon sa inyong data, Kaloy.
Yun ho ay kapag kaya ho may 8 oras kasi 8 yan eh. 8, Oo. 16, 24. Oo. Yung 8 oras trabaho, 8 Oo. oras na pahinga, tulog yon, 8 oras na personal life. Kapag ho kasi naging 10 oras yung trabaho, so mababawasan ho yung sa pahinga at yung sa personal life, bumababa ho yung sa productivity. Doon naman ho sa mga nag-work from home, bagamat isa pong number 1 pro kung bakit kailangan po mag-work from home, a better work-life balance, meron din ho kami mga membro, mga na napapansin nila after months na nag-work from home sila, hindi na nila ma-define yung boundary between work and then yung kanilang personal life. Kasi sa bahay na rin sila ginagawa yun at mas nauubos din yung oras sila sa pagtatrabaho. Hindi na nila de-define yung boundary dun sa kanilang personal, social na buhay. Psychological, may epekto rin, Kaloy. Meron din ho yan, lalo lumabas yan noong pandemic. Kaya lagi namin pinapaliwanag, kung meron mang ganito, compressed, 4-day work week, all alternative work setup, kailangan ito po ay temporary na parang short-term stopgap measure lamang po sa emergency. At hindi po ito dapat maging yung mandatory na pangmatagalan. Meron kasi sinabi kanina, Kaloy, gusto kong i-focus. May mga benefits bang nawawala? May mga issue bang ganon? May mga benefits na nawawala kapag yung iba nag 4-day work week at nag-work from home? Ano yung mga benepisyo nawawala, Kaloy? Isa ho kasing matagal na debate sa pagdating sa 4-day work week, lalo nung pinanukala rin yan. Oo. Kasi ang nakalagay sa ating labor code, kung kayo'y magtrabaho higit 8 oras sa isang araw, yan ho ay dapat automatic overtime. So kung 10 hours, ngayon sa current setup, kung matutuloy yung 4-day work week, dapat dun sa kanyang 10 hours per day, yung 2 oras niya overtime. Kasi higit 8 oras. Although ang contention naman ng ating mga employers, hindi na nga namin kayo pinapasok nung Biyernes o nung isang araw. Dapat regular lang. So yun pa rin po isang malaki pa ring debate. Doon naman ho sa work from home na nababawasan din yung take-home pay o yung sweldo ng ating mga manggagawa. Kasi ating mga manggagawa naman doon, kailangan nilang kumuha ng internet. O kung yung meron namang existing na internet, ay magpapa-upgrade sila. At kung hindi yun sasagutin ng employer, ang sasalo nun, kawawa na naman yung ating mga manggagawa na napilitan lang mag-shift. Kaya napakahalaga ko ng may konsultasyon talaga sa pagitan ng manggagawa at ng management. Oo, kasi yung tinatawag na pagtitipid sa kuryente, kasi pag nasa bahay ka, gagamit ka rin ng kuryente. Baka nga mas naka-aircon ka, mas yung iba dyan, naka-internet, tapos alalaki ng mga monitor mo, di ba? Gagamit ka rin, kumbaga parang may dagdag din, ano? Tama po kayo, no? Lalo kung mag-work from home setup ka, dati yung computer ginagamit lang ng anak o kaya ng panglibangan lang. Ngayon gagamitin mo siyang diretsong 8 oras. At may mga gadgets pa kinakailangan sa trabaho na hindi match naman yung specs na kung ano lang ang meron ka. So bibili ka na naman just to adjust to this setup. Kaya yun ang sinasabi namin sa employers, kaya kailangan sila rin ang sumagot. Halimbawa, yung pinaka-konkreto, pinaka-mabilis dyan, yung internet allowance, dapat sagot yun ng employer. Hindi yung dapat i-charge sa manggagawa. So marami pa pong mga dagdag gastusin. Kaya sinasabi namin sa usapin ng pagtitipid na manggagawa na for the longest time, may gera man sa Middle East o hindi, laging nagtitipid. Sana dito naman sa panahon na ito, hindi lang yung manggagawa yung pagtiisin at pagsakripisyohin. Kailangan makishare din sa burden yung pamahalaan at yung ating mga employers. O kasi madadagdagan yung mga bill nila sa kuryente at saka internet, Kaloy, di ba? Tama po kayo. At hindi lang tataas yung kanilang konsumo, in the next coming weeks, tataas din yan presyo ng kuryente, presyo ng kung ano-anong goods, commodities. Lalo na kung tinitignan natin, walang kalinawan kung hanggang kailan itong conflict sa Middle East. Tama ka, kasi kung hindi gagamit yung empleyado ng internet at saka kuryente sa mga opisina, di makakatipid yung opisina. Kahit papano dapat ibinabawi ito sa mga gagamitin ng empleyado sa mga bahay nila. Tama po kayo. Kaya kung magkakaroon, kaya yun, sa una kasing tingin, ang 4-day work week, talagang okay siya. Pero marami kasi mga nitty-gritty na kailangan hindi pahintulutan lamang ng manggagawa, kundi tayo yung matatalo. Yung productivity natin, yung performance natin sa trabaho,
walang problema yon dahil gusto nga nila kung mag-work from home, pwede ma-deliver natin yung mga tasks na yon. Pero tanungin din natin sa employer, ano yung additional cost na kanya ba sinolder? Patay nga yung ilaw, patay yung kuryente, tubig sa opisina, habang sige tayong kayod, tayo pa nagbabayad ng additional na mga konsumo. So yun yung nais nating ipaalam din sa ating mga manggagawa, pati na rin din sa management. Napaka-importante yung anggulo na yun na napag-usapan natin, Kaloy, dahil sa kanilang burden naman mapupunta. O okay lang yon yung work from home, yung salary ganun pa din, pero kung tutusin, kung mag-work from home ka, parang sa'yo mapupunta yung burden ng pagbabayad ng billing o ng bill. Opo, no, walang hindi fair, no, walang katarungan doon. Kung yung entire burden lilipat doon sa ating balikat, walang problema kung magkakaroon tayo ng additional burden provided na hati tayo doon sa burden na yon kasama ng ating mga employers. Kasama dyan, Kaloy, yung no? Since na alam natin na work from home siya, ibig bang sabihin, tatawagan mo siya anytime? I mean, beyond working hours. Teka muna, naka-work from home ka naman eh. Gawin mo na to dyan, gawin mo na yan. Maski wala pa dun sa oras ng trabaho. Tama, Kaloy? Mali ba ako o tama? Yan o yung binabanggit ko no, sa work from home setup na ang pangako ay work-life balance. Pagdating parang wala nang diferensya yung work at yung life. Actually, karapatan na yung binabanggit mo, Sir Dennis, yung right to disconnect. Kasi noon, nung traditional na setup mula noong panahon pa, wala namang mga cellphone kung saan pwede kang utusan anytime. In fact, doon sa right to disconnect, kung tutusin mo, kunwari, nagsabi it's just sabi ng boss, tumawag, 3-minute call lang ito, may sasabihin lang akong reminder. Pero yung reminder niya, paki-prepare nga yung meeting materials natin for tomorrow. Yun 3 minutes lang yung tawag, pero yung trabaho that entails is all 5 hours, 6 hours. Yun lahat dapat ay overtime. Kaya nga sabi namin, dapat may right to disconnect din yung ating mga manggagawa. Oo. So, napaka-importante. At the end of the day, ang pinaka-issue talaga, dapat mag-usap yung employer at saka mga employees kung ano ang magiging setup at ano ang magiging sitwasyon sa pagtakbo ng panahon. Para kahit papano, yung mga adjustment, magawa na. Tama po kayo. At yung kasunduan na yun, isa po rin namin minumungkahi, lalo sa atin sa private sector, ay dapat ito ay isumite sa Department of Labor and Employment para may karampatang monitoring kung ano man yung magaganap at mabilis maaksyonan ng DOLE. Hindi yung para pag may magrereklamo wala namang kasunduan, sabi-sabi lang, laway lang pinag-usapan. Kaya kailangan merong written agreement to be submitted to the Department of Labor and Employment para po itong 4-day work week hindi po ma-defeat yung kanyang purpose. Yun. Okay, Sir Carlos Miguel S. Oñate, maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa DWIZ po. Maraming salamat din po. Mabuhay po kayo. Spokesperson po ng Trade Union Congress Party, TUCP Party List, si Mr. Carlos Miguel S. Oñate. Ronda Pilipinas. Oy, teka muna. Kausapin ko muna yung mga SME, ha? Yung mga SME, yung mga misis ng tahanan. Mga SME. Mga SME, ha? Alam nyo ba na hindi lang pang LPG ang Regasco, ha? Dahil sila rin ay kaisa ng ating gobyerno laban sa mga illegal na aktibidad sa LPG industry tulad ng illegal refilling. Ako, marami yan. Underfilling na walang ibang dulot kundi pandaraya at kapahamakan. Delikado sa mga consumer yan. Kaya kung ang hanap po ninyo ay LPG na subok na sa kalidad, ha? Tama pa yung timbang at mabibili kahit saan sa buong Pilipinas ay dito na po kayo. Dini na kayo, ha? Lagi po ninyong tatandaan, ha? Sigurado dapat. Para sigurado, Regasco. Para siguradong iwas sunog, narito ang ilang siguradong tips sa pagbili ng LPG. Piliin ang tamang supplier. Bumili lamang sa lisensyadong supplier ng LPG. Sila ay merong dapat na License to Operate o LTO mula sa Department of Energy or DOE.
sigurado safe ka. Kung alam mo ito, isang Fire Prevention Month reminder hatid ng DWIZ News at ng Regasco. Regasco, kinilala ng Department of Energy na sumusunod sa pamantayan ng ligtas na LPG para sa Pilipino. Ayon sa LPG Industry Regulation Act, Republic Act number 11592. Para sigurado, Regasco. Ronda Pilipinas! Tatandaan po ninyo para sigurado ha, para walang masyadong usapan, lahat tayo sigurado at saka safe na safe. Para sigurado, Regasco. Oras mo natin sa buong Pilipinas. 11 minuto pa bago mag-11 ng morning. Tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Tanggap po tayo ng isang report. Panukalang automatic suspension o pagbawas ng excise tax sa gasolina sinusulong ng magkapatid na Cayetano. Alamin natin ang report ni Patrol 19, Celia Ortega Bueno. Ate Celia. Isinusulong ni na Senate Majority Leader Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano ang panukalang batas na naglalayong payagan ang automatic suspension o pagbawas ng excise tax sa gasolina at iba pang produktong petrolyo kapag tumaas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dulot na lumalalang tensyon sa Middle East. Ito ay ang Senate Bill No. 1927 na naglalayong paamyandahan ang Section 148 ng National Internal Revenue Code na nauna ng binago ng train law upang bigyan ang Pangulo ng kapangyarihang suspindihin o bawasan ang fuel excise tax kapag umabot o lumampas ang presyo ng langis sa tinukoy na threshold. Sa ilalim ng panukala na magkapatid na Cayetano, maaaring maglabas ng executive order ang Pangulo sa rekomendasyon ng Department of Budget Coordination o Development Budget Coordination Committee o DBCC upang suspindihin o bawasan ng excise tax sa langis kung ang average price ng Dubai crude oil base sa mean of flat Singapore sa loob ng isang buwan ay umabot o lumampas na sa $80 kada bariles. Otomatikong matatapos ang suspension o pagbawas kapag nawala na ang nasabing kondisyon. Binanggit ni na Senator Alan at Pia Cayetano na ang tumitinding kaguluhan sa mga pangunahing bansang producer ng langis sa Middle East gaya ng Saudi Arabia, Iran, Iraq, Kuwait, Qatar at United Arab Emirates ay kapag ang paglala ng giyera sa rehiyon ay nagbabantang sirain ang katatagan ng isa sa pinakamahalagang hub ng supply ng enerhiya sa mundo. Binigyan din nila na lubhang apektado ang Pilipinas sa ganitong pandaigdigang sigalota. Ito sa Patrol 19, Celia Ortega Bueno para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Pilipinas handa sa matinding laban kontra South Korea sa Asian Cup. Sports News mula kay Kim Gomez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Handa na ang Philippine Women's National Football Team o Filipinas sa susunod nilang laban sa AFC Women's Asian Cup. Makakaharap ng Pilipinas ang South Korea ngayong araw sa Gold Coast Stadium sa Australia. Galing sa 3-0 panalo kontra Iran ang South Korea at may mga veteranong manlalaro tulad ni Ji So-yoon at Kim Ye-ri. Ayon kay Head Coach Mark Torcaso, isa ang South Korea sa pinakamalakas na koponan sa torneo. Sinabi niya na malaking paghahanda ang naging laban nila kontra sa Australia kahit natalo sila ng 1-0. Layunin ng Pilipinas na makalusot sa group stage upang magkaroon ng tsansang makapasok muli sa World Cup. Target nilang makaskora laban sa South Korea. Para sa Sports News, Kim Gomez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Kapatid at ina ni Ann Curtis Binaticos ang pinakasikat na congressman sa buong Pilipinas ngayon, si Congressman Bong Suntay. Ang bait pa naman ito ni Congressman, nakita ko na ito. Pero sikat na sikat si Congressman. Alamin natin showbiz balita mula kay Anton.
Para sa aking balitang showbiz, binatikos ng aktres na si Jasmine Curtis Smith si Congressman Bong Sontay matapos ang naging pahayag nito tungkol sa kanyang kapatid na si Ann Curtis. And lastly, alam mo minsan nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. You know, may desire sa loob ko na nag-init talaga. At na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Pero di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko eh. Sa mga social media post ni Jasmine, tinawag niya nakakadiri ang kongresista kung saan hindi lamang daw ito tungkol sa kanyang kapatid kundi sa lahat ng mga kababaihan na kahit anong trabaho nila ay patuloy na hindi nirespeto at tinitingnan lang base sa katawan, lalo na ng mga lalaking may kapangyarihan. Nagkomento rin ang ina ng dalawang aktres na si Carmen Smith at tinawag na sick man at foul si Sontay. Matatanda ang umani na samot-saring batiko sa mga babatas matapos ibahagi sa pagdinig ng House Justice Committee na nakaramdam siya ng desire nang makita niya si Ann. At iyan aking balitang showbiz para sa Pila May Todong Lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Congressman, ganito yan. Congressman, aside from dun sa standpoint ng mga babae, nabastos sila eh, 'di ba? Pagka tayo po'y nakasakit, hindi na issue yung kung saan ang galing. Kung nakasakit po tayo, sorry na lang. Na-apologize na lang. Ito pa isang problema. Ang Marso po ay National Women's Month. Buwan po ng kababaihan ang Marso. Oo. Kapag ka naka-insulto, nakasakit, sorry na lang. Diba? Okay na yan. Sa pag sinabi, ito kasi ito mga pinagpipitaganan ng mga politiko. Sasabihin nila, hindi, sa isang pangkaraniwan, hindi ho kayo pangkaraniwan tao. Mga politiko po kayo eh. Pinagpipitaga ng mga mambabatas po kayo. Hindi kayo pangkaraniwang tao. Binubuto kayo ng tao eh. Okay? Congressman, baka kailangan mo ng ng spectacular na party spread, ha? MC Grazing Table, Congressman. Nag-o-offer po ng curated tables that are edible masterpieces. Give your guests, Congressman, an unforgettable feast of flavors. Kasarap nito, Congressman. Find MC Grazing Table on Facebook, on Viber. Congressman, ito po yung number niya, Congressman, ha? 0960-844-8546. Pero ang pagkakaalam ko, nag-sorry na yata eh. No? Oo, nag-sorry na. Sige, tanong natin yung nanay ko. Congressman, baka kung inatawad ka na. Kaibigan natin yan, si Congressman Sontay. At yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatamag quote of the day. May mga tao talaga na magaling mga mangalkal ng baho ng iba. Pero yung baho nila, kahit lantad na, i-deny pa. At tabayanan mo sa susunod na programang Yes, Yo, Dobasho with the 3040 Dobasho and Miss Yuri de Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. nagbabalita ng tama, naglilingkod at nagre-respeto ng tama.